Nangako ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE na resolbahin sa loob ng isang buwan ang hindi tugma na records nito at ng Government Service Insurance System o GSIS upang matiyak ang mas mabilis na pagproseso ng benepisyo para sa libu-libong education personnel sa Bangsamoro. Nangako rin ang MBHTE na magkakaroon ng standard operating procedure sa pagtutok sa reconciliation ng mga record at magdadagdag ng empleyado sa Human Resource Management Division. Ito ang naging resulta ng joint oversight hearing ng Basic, Higher and Technical Education at Finance, Budget and Management Committees ngayong araw. Ang News Now sa report. GSIS contribution, hindi tugmang records ng personnel. Sa pagdinig ng Basic, Higher and Technical Education at Finance, Budget and Management Committees ngayong araw, inihayag ng MBHTE na mayroon itong kabuang 39,827 personnel sa rehiyon. Sa bilang na ito, 28,434 ang may GSIS contributions na naitala hanggang Mayo, habang 1,333 records naman ang kasalukuyang sumasailalim sa reconciliation o pag-validate ng datos. For Technical Education Main Office, we have 48 personnel, 30 field, 18 unfield. For the Provincial Office, we have 83 field, 53, 30 unfield. For the Schools Division Offices, we have SD officials 23, field 18, 5 unfield. For Basilan, we have 2,099. Field 1,745 and Field 354, Dambita 923, Field 672 and Field 251. For Sulu, we have 5956, Field 3926 and Field 2030, Tawi-Tawi 3977, Field 3091 and Field 886. For Maguindanao, we have 9336, Field 7364, and Field 1972. LDS 1, total personnel is 5968, Field 4208, and Field 1780. For Lanao del Sur 2, we have 5357 total personnel, Field 3864, and Field 1493. For Marawi City, total personnel is 1,737, 1228 field, 509 unfield. For SGA, we have 1397 total personnel, 1255 field, 142 unfield. And for Cotabato City, we have 2,192, 10849 field, and field 343. With the total field, total field of 29,767 and 10,060 unfilled. with the grand total of 39,827. thank you, Chief. Yes, Attorney Aguilar. Thank you, ma'am. Of this total field na positions, that's around 29,767. Ilan ho ang kinakaltasan natin ng GSIS dito sa 29,767 from our payroll? MBHT, may answer? Madam Monette or Madam Novelin Buendia? Chief Admin and Finance? Yes, please, MBHT, answer. Yes, Ma'am Monette is recognized. Po. This is based on our May payroll. Currently po, we have 28,434. May payroll po. 434. Thank you. So yung 28,434 as of May ay binabawasan natin ng kinaltasan natin ng GSIS ito. Yes po, as of May. Yung pong variance, ilan yung variance ng 29,000 natin, 767 na field position sa 28,434? Ilan yung hindi natin nabawasan? 1,333 po. 1,333. Ito ho ay
field na position, ibig sabihin may tao ito, bakit po hindi natin binawasan ng GSIS yung 1,333? Yung data po na 28,000, that is based po sa May payroll. Okay. So, ito po yung mga na-forward sa payroll section for salary. So, may mga hindi pa po tayo na bibigyan ng salary, yung mga na-appoint po natin. Kaya, pero nasa plantilla na po sila. At the same time, part din po doon ng ibang data po sa plantilla is yung subject for reconciliation po. So itong 1,333 ay hindi kinaltasan dahil una ay hindi pa dumarating Sa sa payroll. payroll section Opo. at hindi pa natin binabayaran yung Yes 1,333. po. Meron pa bang ibang dahilan kung bakit hindi nakaltasan itong 1,333? Yun lang po. So Yung far. hindi lang na-forward sa payroll section. Opo. At ang most likely na dahilan kung bakit hindi finorward ay bago pa lang in-appoint. Yes po. Maliban doon sa bagong in-appoint, meron pa tayong ibang dahilan kung bakit hindi na-forward sa payroll section. Yung iba po dito na data, yung sa 1,333, ito na po yung mga iba na subject for recon po namin na nasa plantilla data po. Ang ibig sabihin ho ng subject sa reconciliation natin sa data ay ano ang ibig sabihin nun in practical terms? Per record po, andyan na po sila sa plantilla. Pero hindi po sila kasama doon sa master data sa payroll na absorb po. So, So, maaari- i-verify lang po namin bago namin sila alisin kasi baka may mga cases po na married na po sila doon sa payroll kaya po hindi po nagmamatch yung data po. Ayon sa mga opisyal ng GSIS sa Cotabato City, ang mga pagkakaiba sa records ay dulot ng hindi agad na iuulat na pagbabago sa employment status ng mga kawani gaya ng separation, pagkamatay, pagbabago sa sweldo at leave without pay. Ma'am, ano ho talaga nagko-contribute doon sa variance? Yung magkaiba yung numero ni GSIS at saka ng isang agency o in this particular case, MBSD. Failure, sir, to report yung separated, yung deaths, and then yung salary increases as mentioned yesterday. And then advanced billing and GSIS, due for the following month, billing will be send the 23rd this month. But ang due for July, may leeway sila na mag-remit up to August 10. So more than a month para mag-reconcile sana ang records ng GSIS at saka ng MBHT. So, doon sa leeway na yun na 1 month, na-solve po ba yung variance na yan, ma'am? Depende na po, sir, kung malocate nila kaagad yung mga affected personnel ng MBHT. In your actual experience with MBHT, nagagawa ba natin na ma-resolve yan within 1 month? Some of it, but not all. So, may iilan lang. Mangilan-ngilan lang. So, Ang gaya. mostly, yan yung mga separation. Pero as to salary increases, medyo ma-delay din po. May delay talaga yun. Yung differentials lang po. Siguro Opo. nag-await din ng Sa document. inyo. Ano ang major na dahilan kung bakit hindi May nagkasundo? variance po. Opo. Same thing lang po, sir. Pwede may leave of absence without pay si member. So, nandyan pa rin po active sa GSIS. Pwede din separated pero unreported sa GSIS. Pwede namatay, unreported pa rin po. Pwede nag-resign, unreported. Yun lang po talaga, sir, ang magiging variance ng GSIS at saka agency po. Binigyang diin ng mga mambabatas ang pangangailangang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng MBHTE at GSIS upang may tugma ang kanilang records at matiyak na natatanggap ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang mga benepisyo sa tamang oras. Sa pagdinig, nangako si Deputy Minister Bantuas Lucman na matatapos ng MBHTE ang reconciliation process sa loob ng 1 buwan. May I ask the HR, how often is the teacher validation? Meron ba kayong manual of operations or standard operating procedure? Kasi narinig ko sa interview kay dating
DepEd Arm Secretary MP Rasul Mitmog, meron sila procedure for validation yearly or annually during the DepEd Arm time. Ang aming validation po is wala po kaming manual of operations. So, hindi nyo kinire over yung practice sa DepEd Arm na meron silang manual of operations and procedure, no, standard operating procedure with regards to validating the personnel. So anong naging patakaran nyo kung wala kayong procedure ngayon sa BARM? Gagawa pa ba kayo ngayon pa lang after all these years? Mr. Co-Chairs, may I be recognized? Yes, the Deputy Minister is recognized. My courtesy and respect to the honorable co-chairs and esteemed members of the Parliament. In response to the query of the honorable MP Mastura, we are planning to formulate a manual of operation in the MBHT. Given that we cannot simply adopt the manual of operation made by the DepEd because in the current setup in the MBHT, there are 4 subsectors. So probably with the suggestions, we will formulate a manual of operation. Kasabay nito, magpapatupad din ang ministeryo ng mga reforma kabilang ang standardisadong proseso sa lahat ng education subsectors, mas maayos na records management at real-time response mechanism para sa mga concern ng mga empleyado. Sir Chair, interested ako kasi ang pinaka-focus natin dito is paano ma-resolve at mabilis yung pag-solve dun sa variances. Alam natin ang batas. Then ang GSIS, may appointees yan sila or yung agency may appointees sila based sa GSIS law, yung tinatawag nating AAO. So, ilan ba yung AAO officers natin sa MBHTE? Then, ano yung trabaho nila? Bakit hindi updated itong mga programs natin? O itong mga teachers natin hindi natatrack? Ilan sa ngayon at kung kinakailangan bang padamihin? MBHD, please answer. Currently po, we have 10 at around 10 AAOs. So, yung nabanggit mo po, sir, na kung kailangan ba, I guess, dami rin po no, ng personal action. Possible po yun na mas maganda na madagdagan po. So sa 6 years, ma'am, hindi nyo po ni-recommend sa minister bilang Chief HR yung need for this? Kasi mukhang madami na tayong problema. So dapat nalista natin yun. So nai-recommend natin sa minister. Hindi po ba natin na-recommend? Actually po, before, less than 10 pa. But yun po, nadagdagan po. Pero yung suggestion nyo na mas dagdagan pa, mas maganda po yung... Bakit 10 lang yung sinuggest natin? Pwede tayong umabot ng 28 kasi 1:1,000 ang variance at meron na tayong substantial amount of people na hindi na-update. Wala ba tayong reporting sa sa minister natin? Ano yung situation natin? Actually po, ang AAO po is may requirement din po ito siya na not less than salary grade 12. So, currently po, yung updating po namin, considering na... Cut po muna kita doon, salary grade 12. Ilan ang salary grade 12 and above sa buong MBHTE? Kasi salary grade 12, mababa po yan. Tapos ang teachers ngayon, salary grade na mas mataas na po, 20 na. So bakit hindi tayo progressive enough? Kanina wala tayong proseso kung paano natin bine-verify. Tapos ngayon naman, short tayo ng manpower, hindi natin inireport sa minister.
Actually, sir, yun ang requirement po, SG12. So, yung Human Resource and Management Division, lahat po kasi ng mga AAOs is nasa main office. So, yun po yung na-recommend namin na sila rin po kasi yung part ng HRMD na processor din po, na part din po ng personnel section namin. So, sila rin po Yan. yung nirecommend namin for AAOs. So bakit sila yung nirecommend nyo? Alam nyo naman burden na sila ng trabaho ng verification din. Kasi ang AAO hindi lamang po para dito sa pagtrabaho ng discrepancies. Sila din yung nagche-check for mga loans. Ito bang process na to? Katulad ng sinabi ko, andito yung deputy minister natin. Last time, sinasabi natin sa deputy minister natin, hingin mo po sir yung process natin. Sino ba yung mga assign dito? Ano ba yung verification process? So sir, nakita nyo na, itanong ko po ulit yung HR. Nire-report po ba natin to sa minister natin black and white? Sir, ito yung discrepancies. Ito yung action na kinakailangan natin. Teachers po to, hindi pa po nagsasweldo dahil sa prosesong to. May ganun po tayong proseso. May puso po ba tayo para sa empleyado natin? Yes po, nag-uusap po kami ni Minister regarding po dito. As mentioned before, less than 10 po before yung ating mga AO. So, dinagdagan po ng ministry. Kaya po, 10 na po siya. Pero alam pa din natin may gap, ma'am. Ba't hindi po natin in-increase? Ba't hindi natin sinuggest yung increase? Isa-suggest nyo ba sa bagong minister natin o pabayaan natin na 10 pa din? Yes po, isa-suggest ko po sa aming Black and white po, ma'am, kasi pag hindi natin na black and white at hindi natin gawin mamaya o bukas, etong problema po to hindi ma-solve. Ang hinahanap po nating pamamaraan dito is i-solve natin yung problema. So, ang makakaasa po ba ako na mag-suggest kayo sa ating deputy minister? Yes po, sir. Mag-suggest po ako kay deputy. So, sino-sino yung mga AAO natin? Kailangan po natin ng listahan. Kasi mukhang sila yung may problema dahil hindi na-check ito. Sige po, sir. Magsasubmit po ako kay deputy nung list and may kaakibat po na recommendation Sir, for additional AAOs. Opo. Sir Chair, I move that we request the list of AAOs kasi mukhang sila yung may problema eh. Kasi hindi nila na check yung discrepancy. So, ang nangyayari ngayon, hindi na check, so nagiging problema. So, kung sila pa din 10, anong ma-expect natin sa days to come? So, yun lang po muna, Sir Chair. Thank you, Mr. Chairs. If the 506 na nakaltasan na would take us 3 months, then how long would we reconcile the 1,333 na the 28 versus 29 field versus the payroll. Kasi kung yung 500 ay 3 months, yung 1,333, mga ilang buwan natin ito i-reconcile, Mr. Chair. Kasi ito ay problema. Malaking problema itong 1,333 kasi may mga appointments na sila. May appointments sila pero wala sila sa radar. Filled na yung positions, oh. Filled yung positions. But wala sila sa radar ng GSIS. So lutang-lutang lang sila kasi hindi sila kasama sa usapan. So mga kailan din natin ito pwedeng matapos din kasi equally important with the 506, Mr. Chairs. Yes, the 1,333, gaano na katagal ito, ma'am, na nire-reconcile na subject for reconciliation? Yung 1,333 po, based po ito sa current data po namin. But before that po, mas more than 1,000 pa po yung dati po na hindi nagmamatch. So, actually, ito na lang po opo. For this month, for this current data po namin, 1,333 na lang po. Ganun din ba doon sa And 500? ongoing rin po yung aming matching. Once available yung data at ma-verify namin na
this person po is dapat wala na po dito sa database po ng plantilla, we remove po siya. Okay. Again, sa 1,333, ma'am, gaano nakatagal ito existing? Ito na lang po yung natira. So since Pasok nung ba nag-start po siya- kami, since 20, since po nag-gather po namin yung data, consolidated data po. Magtatalaga rin ng MBHT ng opisyal na tagapagsalita at magbubukas ng hotline para sa mga usaping may kaugnayan sa GSIS upang mapalakas ang komunikasyon at agarang pagtugon sa mga reklamo at katanungan. Sinabi naman ng mga mababatas na ipagpapatuloy nila ang kanilang oversight upang matulungan ang ministeryo na matuldukan ang mga kakulangan sa datos, mapahusay ang monitoring ng remittances at matiyak ang mabilis na paglabas ng mga benepisyo para sa mga kawani ng pamahalaan. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.